Nilalaban pa rin ng ilang kongresista ang panukalang pondo para sa AKAP program ng DSWD. Nanganganib kasing mahinto ang mga ayuda mula sa programa kung tatapyasan ng halos 40 billion pesos ang budget ng ahensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ito ang sagot ng mga benepisyaryo ng Ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development na sinusulong ni House Speaker Martin Romualdez. Nabanggit yan ni Romualdez sa pinangunahan niyang relief efforts sa Albay kahapon. Sa ilalim ng programa, 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos ang ibinibigay sa mga low-income at minimum wage earner. Pero sa 2025, nanganganib na matigil na ito. Yan ay kung ang mananaig na bersyon ng budget ng DSWD ay ang bersyon ng Senado. Kinumpirma kasi kahapon ni Senator Amy Marcos na 39.8 billion pesos na nakalaang budget sana para sa AKAP sa 2025 ay inalis. Kaya kahapon, tila may pasaring si Speaker Romualdez sa aksyong ito ng Senado. Yung ibang mga sa Senado ay hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado eh. Kaya nandito kami, umiikot kami lahat sa mga probinsya. Siniguro naman ni House Appropriations Chairman Zaldico na ipaglalaban nilang maibalik ang pondo para sa AKAP kapag nag-convene na ang Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee. Hindi raw nila hahayaang mawala ang isa sa pinakamahalagang socialized program ng gobyerno hanggat hindi raw naiaahon ng mga benepisyaryong ito para kumita ng 45,000 pesos kada buwan, mananatiling importante ang programang ito. Pinunto rin ng iba pang mambabatas ang tagumpay at kahalagahan ng AKAP. Kung tatapyasan or if outright tatanggalin po ito, I think malaking blow po ito sa social amelioration program ng national government. If there is a move to or criticize a program, siguro we should criticize in the sense that we should improve the program. Not hindi po yung aalisin totally. Sa Disyembre, target na maipasa ng Kongreso ang panukalang budget para isumite sa Malacanang at ipaaproba sa Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.